Naitala na ng Department of Health ang kauna-unahang kaso ng nasawi dahil sa paggamit ng vape. Ayon sa DOH, isang 22-year-old na lalaki ang nasawi sa heart attack bunsod ng severe lung injury o malalang sakit sa baga na iniugnay sa 2 taon nitong paggamit ng vape. Base sa report ng DOH, sinasabing walang comorbidity ang nasabing pasyente na isinugod sa emergency room ng isang ospital noong 2023. Sa loob ng 2 taon, araw-araw mo na itong humihit-hit ng vape na naging dahilan ng pagkakasakit nito sa baga. Muling ipiniliwanag ng DOH na ang electronic cigarette at vape ay nakapagpapataas ng risk para ma-develop ang acute myocardial infarction o heart. Ayan. So, ito na nga po, alam nyo, sa Pilipinas, ngayon lang daw nagkaroon. Pero sa totoo lang, sa ibang bansa, marami na pong pag-aaral na talagang nakakamatay po ang vape. Actually, sa totoo lang, sabi nung iba ha, lalo na ng mga nababasa kong mga doktor, sinasabi nila, isang malaking kasinungalingan daw na, kasi propaganda yan ng vape industry na mas kung gusto mo mag-quit ng sigarilyo, mag-vape ka, safer yan vape. Hindi totoo yan. Napanood ko yan sa mga medical mga commentator, ng mga doktor talaga. May pag-aaral na ang vape ay mas malala pa nga daw sa sigarilyo. Ginawa lang yung propaganda na yan para masapawan ng vape industry ang sigarilyo at lumipat. Kasi ang hirap nga naman, ang hirap lumipat from, hindi ko alam, hindi naman po ako nagaganon. Naninigarilyo going to vape, mahirap, di ba? Kaya lahat, ginawa na nila lahat ng gimmick, hanggang isa sa mga gimmick nila ay mas safe yan. Hindi ho totoo yun. So, alam nyo, wag ho kayong basta-bastang maniniwala sa propaganda o mga advertisement na sino ba gumawa. Siyempre yung vape industry din. Kasi alam mo ba, ganyan din ang ginawa ng ibang ibang sa alcohol. Sabi nila nun, mag red wine ka. Yung red wine, healthy yan. Ano yan? Healthier yan kesa sa uminom ka ng alak o ng brandy o ng whiskey. So ikaw, kung dati nakakainom ka ng ilang bote ng beer, ngayon ilang bote ng red wine. Akala mo, naniwala ka naman sa utak mo, mas healthy ito. Hindi mo alam, mas mataas ang content ng alcohol nun. At saka sasabihin pa nila, kita mo nga, nung panahon ni Jesus Christ, di ba? Ginawang red wine, di ba? Iba ho ang konteksto noon at tatandaan nyo ho, iba rin ho ang red wine, paggawa ng red wine noon. Talagang grapes talaga at saka fermented, hindi yung katulad ng red wine ngayon na hinaluan na ng alcohol. Maraming ganyan maraming ganyang klaseng propaganda na para lang umangat yung mga industry. Red wine industry, ginawa yan. Vape industry, ginawa din yan. Naku po. Mas nagkakaano nga daw ang baga dyan sa vape Eto ulitin ko, hindi ko sinasabing, mag-quit na kayo ng vape, bumalik na kayo sa sigarilyo. Wala akong sinasabing ganun. Ayoko yan pareho. Inaasma ako dyan pareho. Kaya nga tuwan-tuwa ako nung panahon ni Pangulong Duterte kasi naalala ko noon nung panahon ni Duterte, bago si Duterte noon, 'di ba? Ilang taon kami sa Cowboy Grill. Hindi ko naman pinupo na Cowboy Grill dito kasi siyempre negosyo sila Naalala ko noon, sinasabihan ako ni Mocha lagi after show. Sabi niya, ayoko na dito kasi talagang yung usok, hindi nga tayo naninigarilyo, mamamatay naman tayo second hand smoke. Sabi ko, kasi ilang Cowboy Grill ang tinutugtugan namin? 4. So ibig sabihin, sa isang linggo, 4 na beses kaming nakababad sa sigarilyo. Sabi ko, sandali lang naman tayo, 1 oras lang naman. Kaya mo na. Kasi the rest of nasa dressing room naman kami. Tapos tuwan-tuwa kami nung si Duterte na naging presidente, pinagbawal niya sigarilyo. So kung magkakaroon ka ng sigarilyo, kailangan gumawa ng separate room for Yossi. Alam mo, ang laking bagay yun. Natuwa ako. Kaya maniwala kayo, hindi rin po ako
hindi po ako pabor sa sigarilyo din. Pero yung solusyon na ginawa nila na mag-vape ka ay isang kasinungalingan din po yan. Ha? Propaganda din po yan ng mga negosyante ng vape. Okay? Hindi, alam mo, nakakatuwa kasi sa Japan, ganyan di ba? Alam mo, hindi mo maiwasan sa Japan yung mga nagyoyosi, lakas magyosi ng mga Hapon Pero nakakatuwa kahit mismo sa public space nila, meron naka-separate doon. Public space to meron naka-separate doon. Sabi ko nga, ano kayang meron? Tas meron silang sistema doon para na nahihigop yung smoke. Ang galing Tas nakakatuwa kasi tuloy-tuloy pa rin paninigarilyo ng mga tao, pero doon talagang nagpupunta sila doon para manigarilyo. May smoke room pa sila. Oo, correct. Kahit doon meron yung isang doon I think it was coffee shop yun na may smoke room. Nakalimutan ko na kung anong pangalan. Favorite namin puntahan yun Tapos meron doon sariling room na para sa sigarilyo. Doon sila naninigarilyo habang nagkakape. Alam mo, nakakatawa kasi parang matik na sa kanila. Magyoyosi ka, hahanap sila ng lugar na pagyoyosihan. Diba? Sa atin hindi. Kahit sa may saksak ni Yossi. Nagyoyosi talaga.